na ito na ang Biyernes. Nakaranas kahapon ng bayan ng Cuyo sa lalawigan ng Palawan ng pinakamataas na heat index sa taong kasalukuyan para sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, sa kanilang computation, umabot na hanggang 51 degrees Celsius ang heat index na naramdaman ng mga taga-Cuyo sa Palawan. Ito ang maximum temperature ng Danger Level Heat Index. Ang Danger Level Heat Index ay naglalaro mula 42 hanggang 51 degrees. Paalala ng Pag-asa, ang patuloy na exposure sa Danger Level Heat Index at mga patuloy na aktibidad ay maaaring magresulta sa mga heat exhaustion o kaya naman ay heat stroke. Samantala ang Aparisa, Cagayan at Cavite City naman nakapagtala ng heat index na 48 degrees kasunod ng Dagupan sa Pangasinan na may 47 degrees. Paalala ng Pag-asa sa publiko, manatiling hydrated o uminom ng sapat na dami ng tubig at kung pwede iwasan ang mga aktibidad sa labas ng bahay o sa ilalim ng sikat ng araw, partikular sa oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. May 56 na lugar pa sa bansa ang nakapagtala ng Danger Level Heat Index dahil naman sa patuloy na init ng panahon. Patuloy naman ang pagtaas ng demand sa kuryente ng mga consumers sanhi pa rin ng mainit na kalagayan ng panahon. Ang Visayas patuloy na nagdurusa sa napakanipis na power reserve habang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP naglabas ang panibagong yellow alert kahapon dahil naman sa outages ng tatlong malalaking coal-fired power plants at dagdag sa demand ng electricity. Ang yellow alert ay in effect mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ito ang pang-apat na yellow alert na na-issue ng NGCP sa linggong kasalukuyan. Ang yellow alert ay isang indikasyon ng available power reserves ay napakanipis na. Ibig sabihin, anumang unexpected na plant outage ay pwedeng pagsimulan ng service interruption o blackout. 1:30 ng hapon, sinabi ng NGCP na 870 megawatts ang unavailable o hindi available sa Visayas grid. Dahil kukunting kuryente ang nilalabas ng mga plantang inakala na magliligtas sa kakulangan ng kuryente sa Kabisayaan, ito ay ang tinatawag na renewable energy. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit kukunti ang kuryente sa Kabisayaan at mahal ang kuryente rito. Samantala,